Of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Ano bang date ngayon? Friday, Biyernes na naman at ika-30 yata ng Agosto. Papasok na yung Setyembre. At mukhang lalabas na naman dito yung sino ba yung si Jose Merichan, pagka ganitong malapit na yung Pasko, siya yung unang lumalabas eh. Okay, madami po tayong pag-uusapan ngayon at mamaya ay makakapanayam natin yung spokesman ni Kuya Orbin Rabino, si Attorney Pike Laigo. At may mga alamin tayong impormasyon na tungkol dun sa mga di naman lingid sa inyo, di ba? Nag-file na. Nanumpa na ito sa isang political party, yung Partido Federal ng Pilipinas. Ito yata yung political party ng kasalukuyang Pangulo at siyempre naka-align ito dun sa sa liberal yata at saka sa Lakas NUCD na kinabibilangan naman ng ating Congressman Arnan Panaligan. At sa liberal naman, ang alam ko si Congressman Boy Umali ng 2nd District. So, bagamat wala pang announcement kung talagang tatakbuhan ni Kuya Orbin Rabino ay talagang inaabangan na ito ng ating mga kababayan. May nagsasabing bakit gobernador na agad daw ang tinatakbuhan. At may mga natutuwa naman kasi parang nakikita nila sa katawan ni Kuya Orbin Rabino na baka sakaling siya yung makalutas ng ating mga pangunahing problema kinakaharap ngayon dito sa ating probinsya. Kumbaga, parang naghahanap sila ng pagbabago. Medyo mainit na rin ang patot-chadahan din sa mga mga Facebook ng mga kandidato, yung mga PR man nila. Mayroong mga inilalabas na mga issue dyan sa 2nd District. Mukhang tatlong ang maglalaban diyan sa lugar na yan sa pagka-congressman. Nandiyan si dating Congressman Boy Umali at itong si dating Vice Governor kasalukuyang Vice Governor AJ Falcon. At syempre itong ating provincial administrator na si PA Hubert Dolor, si Dr. Hubert Dolor ay tatlo kung hindi magbabago ang sitwasyon ay baka sakaling tatlo yung mag-file diyan. Pero kung may pagbabago at may atras diyan ay malalaman natin sa darating na Oktubre sa filing. Sabi, may balita na talagang ang nangunguna diyan sa survey ay itong dating
gobernador at ngayon kasalukuyang congressman, Boy Umali. At pumapangalawa itong si Vice Governor EJ Falcon, kumbaga di kita yung laban. At pumapangatlo itong si PA Hubert Dolor. Pero yan naman ay lang, survey pa lang naman yan. Siyempre ang actual na resulta niyan ay pagdating nung election, doon sa campaign, doon maaring may tumaas, maaring may bumaba. Pero talagang handa yung bawat kampo nila doon sa ganong sitwasyon. Alam niyo to si Mr. Orbin Rabino, sinasabi nga nila bago ito sa sa politika, pero ang sinasabi naman nung kanyang mga tao yung malapit na kaibigan niya, ito isang galing nga ito sa mahirap na naging matagumpay na negosyante diyan sa Orion Bataan at syempre kamakailan niya na nabigyan ito ng award diyan ng mayor ng Bataan, syempre pati yung League of Municipal Mayor, binigyan din po siya ng ng award. Dahil doon po sa contribution niya sa probinsya ng Bataan, doon sa negosyo niya ay isa ito doon sa nakapagdagdag ng pag-unlad ng probinsya ng Bataan. Kaya kumbaga merong sinabi din at may magagawa kung sa panunungkulan, meron magagawa ito si Mr. Orbin Rabino. May mga plano katulad sinasabi niya sa mga pabahay, desenteng pabahay, at doon sa mga iba pang problema. Yun ang tatanong natin kung paano masusolusyonan yung mga pangunahing problema ng ating probinsya. Naabangan natin si Attorney Pike at tumawag at para makapanayam natin ang mga ilang detail, doon sa mga, kasi ito po siya yung spokesman, siya po yung nakakaalam kung ano po yung talagang mga plano at gustong gawin ni Mr. Orbin Rabino. Bagamat walang announcement na ang tatakbo nito ay gobernador, pero ang matibay po dito pang-probinsyang posisyon yung kanyang papasukin. Ayun na. Okay, Attorney Pike, pwedeng bumati muna kayo. At nasa po tayo? Nasa 101.7 Kalahi FM para doon sa mga tagapakinig natin. Okay. Magandang tanghali sa iyo, Kuya Sandy, at sa mga tagapakinig natin sa Kalahi FM, sa mga kababayan ko dyan sa Oriental Mindoro. Magandang tanghali po. Attorney, dito ay kahapon lumabas po yung isang picture na tila nanumpa na yata itong si Mr. Orbin Rabino sa Partido Federal ng Pilipinas. At ito pong partidong ito po yata yung partido ng ating presidente. Opo. Nanumpa na po si Ginoong Rabino sa Partido Federal noong ika-28 ng Agosto. Sa harap ng mismong Secretary General nito na si retired Major General Thompson Leontion. So kasama din sa humarap sa panunumpa ni Orbin na yung General Counsel ng partido na si Attorney George Breon. So kinukonfirm po namin na nanumpa na nga po bilang pinakabagong miyembro ng Partido Federal si Kuya Orbin Rabino. Okay. Sa palagay niyo po, ano kaya ang magiging implikasyon nito ng pagsali ni Mr. Orbin Rabino sa Partido Federal ng Pilipinas? Ang implikasyon nito ay malinaw na talagang seryoso si Kuya Orbin sa kanyang balakid na tumakbo sa pandalawigang posisyon sa lalawigan. Alam mo naman na Kuya Sandy na napakahirap tumakbo lalo na sa isang baguhang sasabak sa larangan ng politika katulad ni Kuya Orbin ng independyente, wala kang partido. Oo. Pero so ito ay isang manifestasyon lamang na ang balak ni Kuya Orbin na pagtakbo sa panlalawigang posisyon ay tuloy-tuloy na. Pero sa ngayon may partido na po siya. Ito yung kung tawagin natin, ito yung ruling political party ngayon. At ang kalyado nito ay syempre yung Lakas in UCD at alam ko ang liberal kalyado rin ng nitong Partido Federal .
Ang alam kong kaalyado nila talaga, mayroon talagang formal na alyansa. Ang PFP ay yung National Unity Party, naka-CMD, saka Nationalist People's Coalition. Yun yung alam kong meron silang formal na alyansa. So, patunay lamang na itong partidong ito, bukod sa partido ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, itong partidong ito ay may sinabi, may say. At maganda ang relasyon nito doon sa mga iba pang malalaking partido dito sa Pilipinas. Oo, at syempre hindi mayaalis yan. Kumbaga doon sa ating lalawigan, alam ko namumuno dito sa Lakas NUCD ay si Congressman Arnan Panaligan. At may mga mayor na rin nanumpa, yung mga dating kalyado ng dating gobernador ay lumipat na dito sa political party ng Lakas NUCD. Nabalitaan ko nga yan. Nabalitaan ko na sumama kay Congressman Arnan Panaligan na naging boss ko noon sa City Hall nung 2002 hanggang 2004. Sumama na yung mga mayors kay Congressman Arnan Panaligan. Natatandaan ko yan ang original political party talaga. Ni Mayor Panaligan. Hindi siya umaalis diyan, ha? Hindi siya umaalis diyan. Noong 1995. Ngayon, sumama nga yung mga ibang mayors. I think great majority ng mayors ng First District ang sumama kay Mayor Panaligan ayon sa mga bali-balita dyan sa atin. At sa tingin ko, hindi lang bali-balita kasi may mga inilabas ng mga pictures ng panunumpa ng mga alkaldeng ito. Sa ngayon po ba, meron na po ba siyang desisyon kung ano ba pang posisyon talaga yung kanyang tatakbuhan? Kasi madami nag-aantay na mga kababayan natin at nalilito daw dahil dun sa may mga announcement, bagamat hindi naman nanggagaling sa kanilang mga kampo, may mga lumalabas na gobernador, may lumalabas na board member, may lumalabas na vice governor. Sa ngayon po ba, bilang kayo po yung spokesman, meron na po ba kayong napag-usapan na talagang posisyon na tatakbo niya? Bagamat sinasabi, pang-provincial posisyon ito. Wala pa pong, ito po, opisyal na pahayag ni Mr. Rabino ay wala pa pong opisyal na pampublikong pahayag si Ginoong Orben Rabino kung anong lalabanan niya. Pero sa tingin ko po, ilang araw na lang po at meron lang po kaming mga tinataling mga bagay-bagay para po pag nagdesisyon po siya, wala na po itong wala na pong duda sa isip ng ating mga kababayan pag nagdesisyon si Kuya Orben. Meron lang po kaming mga inaayos pang mga bagay-bagay at kukunti na lang po ito. At sa tingin ko po araw na lang po binibilang bago po formal na maghayag si Ginoong Rabino ng kanyang kandidatura. At ito ay gagawin naman sa tulong ninyong mga kasama namin sa media. Kayo ang unang makakaalam. Kung ano ang opisyal na pahayag ni Kuya Orben. At sinabi ko din sa kanya na isinusyon ko sa kanya at sumang-ayon naman siya na kung sakaling maglalabas kami ng written formal announcement, siya na mismo ang nakapirma doon. Ayun, okay. Sa ngayon po ba may mga paghahanda na sinasagawa yung grupo ni Mr. Orben Rabino para po di sa nalalapit na halalan, particular po dito sa sa pagpapile ng COC sa October 1 hanggang 8. Meron na po bang paghahanda? Actually, nagsimula naman yung paghahanda noon nung may mga nagtatanong at nung may mga kumukumbinsi pa at nung mga pinag-aaralan namin kung tatakbo ba o hindi. Kung matatandaan mo, yung unang-unang salaysay na statement ni Kuya Orben na inilabas natin ay yung pinag-iisipan pa niya at wala pa siyang pinal na desisyon kung tatakbo ba siya o hindi. In fact, nakafocus siya doon sa pagtulong. And then eventually, nagdesisyon siya. Yun yung padalawang statement. Diba? Nagdesisyon siya na sasabak siya sa pamprobinsyang posisyon. And then ito yung kahapon, yung nilabas nating statement, press release actually, na member na siya ng Partido Federal. Actually, nagkuha ko na kami. Siyempre, may mga paghahanda
pag-aayos ng mga polisiya at galawan kung paano, how to go about this campaign. Tayo naman ang inyong lingkod naman hindi naman bago sa mga ganyang larangan dahil nung nagdaang election ako naman ang campaign manager dito sa Bataan ng ruling local party, yung One Bataan na Governor Matia. So yung karampatang paghahanda, lalo na yung mga pamilyar sa laro sa politika, ginagawa na po. Hello. Medyo nawala. Hello. Attorney. Okay, diretso. Opo. Diretso. Nandito pa po. Sige. Opo. Okay. So naghahanda na po kami. Sa lahat po ng aspeto, nandiyan na po yung pag-aayos ng hanay ng mga supporters, pag-iinventaryo ng mga kailangan, at saka timeline, pag-aayos ng mga timeline. Pero hindi ko naman po pwedeng i-discuss sa inyo pa ngayon yung mga detalye. Siguro naman nauunawaan niyo yan, Kuya Sandy. May mga usap-usapan po dito sa ating probinsya. May mga nagsasabi na ito daw po si Ginoong Rabino ay kinumbinsi lamang ng ilang politiko na lumaban para labanan daw po yung yung kasalukuyang administrasyon. Anong masasabi po niyo dito? Sa mga hindi pa nakakilala kay Kuya Orben, si Kuya Orben po ay hindi po yan basta-basta nagpapadala sa panghihimok lamang ng kung sino-sino. Kung sino man yan. Ito po ay dumating po si Kuya Orben sa desisyon na ito nang wala pong nagtutulak sa kanya, wala pong namimilit. Maaaring may mga nagkukumbinsi, may mga nagsasabi, merong nagdi-discourage, meron namang sumusuporta sa kanya. Pero ito po yung desisyon po ni Kuya Orben, gaya nga po nung sinasabi ko, ito po yung sarili niyang desisyon. Wala pong nangumbinsi sa kanya. In fact, may lumabas na article kanina sa Mindoro Today, yung Facebook. And makikita naman ninyo doon yung pahayag ni former Congressman Doy Leacion at saka ni Mayor Panaligan. Doon pa lang makikita ninyo na sinasabi nila na hindi namin kinukumbinsi na si Orben. At may kanya-kanya silang tutok. Ngayon. Hindi naman namin syempre, hindi naman ibig sabihin na dahil nagdesisyon si Kuya Orben ng kanya ay hindi namin i-entertain yung mga gustong makipag-usap. At syempre, dahil sila yung mga leader ng lalawigan, open naman kami sa pakikipag-usap sa kanila. Pero sa pagdidesisyon pong ito, mga kababayan, hindi po totoo yung kumakalat na siya po ay pinumbinsi, pinili, o pinangakuan ng kahit sinong politiko. Yan po ang malinaw. Kasi po, kung sino man po yung nagpapakalat ng mga ganyang chismis, mukhang gusto ng isabotahe yung kandidatura ni Kuya Orben. So kayo na lang po magsuri. Sino po ba ito mga nagsasabing mga taong ito? Tingnan ninyo yung kanilang linyahan sa politika at sino po ang humusga. At saka attorney, yun sinasabi, kinakabit yung malalaking politiko na ito daw sinusubo daw itong Mr. Orben Rabino. Pero kung titingnan mo hindi magiging matagumpay na negosyante ito. Talagang nakita mo, may mga award na nakuha diyan sa Bataan. Matalino ito, hindi ito papadiktak kung kani-kanino. Opo. Kaya malabo yung sinasabi nila. Sa totoo lang, madami nang nakuhang award si Kuya Orben patungkol sa kanyang mga naabot sa kanyang pagninegosyo. At si Kuya Orben po ay hindi naman siya aabot sa ganitong estado ng sa kanyang karera bilang real estate developer at negosyante. Kung yan walang sariling isip at walang sariling diskarte. Si Kuya Orben po ay isa po siguro sa mga magagandang traits niya bilang leader ay yung madiskarte. Hindi siya nagpapanik under pressure, napakalumanay niya, napakakalmante niya sa pagharap sa mga challenges sa pagpapatakbo niya ng negosyo. Kaya kita naman ninyo umunlad yung kanyang negosyo. Very po yan. Hindi man po siya mabulaklak magsalita, hindi man po siya masalita, hindi man po siya demonstrative. Pero kung titingnan po ninyo, yung substance naman niya bilang tao ay naandun.
Sabi nga nila, 'di ba, ang tahimik na tubig ay malalim, 'di ba? Tama. At ang mababaw na tubig, 'yan yung maingay, 'di ba? So si Kuya Orben, kung mapapansin niyo, bibihira yung magsalita sa harap ng tao. Pero kita naman ninyo pag nakasama niyo si Kuya Orben, pag nakita niyo yung diskarte niya, yung command niya, yung leadership niya, 'di ba? Diyan natin makikita 'yan. Diba? Sa kasaysayan naman ng Pilipinas, madami na tayong maging leader na ganyan. Diba? Katulad ni Ramos. Oo. Ni Pangulong Ramos. Diba? Napakahusay na presidente pero hindi naman flowering magsalita. Hindi mahabang magsalita. Diretso ang command, may tindig. Diba? Malalim mag-isip. Malalim mag-analisa ng mga bagay-bagay. Diba? Kaya siguro, pasensya na po kayo mga kababayan na medyo natatagalan kayo. Hindi po namin sinasadya yan. Yan po talaga ang pag-iisip po ni Kuya Orben ay deliberate. Pero once na nakapag-decide siya sa isang bagay, dire-diretso na po niya. Attorney, sa palagay niyo ba yung pagpasok niya o panunumpa niya sa political party ng Partido Federal ng Pilipinas ay malaking adbentahe para sa kanya? At mayroon bang posibilidad na siya ay masuportahan ng malalaking politiko dito sa ating probinsya? Well, hindi naman namin sinasaraan lahat ng pintuan. Hindi naman, mas maganda nga po na gaya ng pakikinig ni Kuya Orben sa ating mga kababayan, sa kanilang mga hinaing, sa kanilang mga problema, sa kanilang mga adhikain, sa kanilang mga kagustuhan. Handa naman po makipag-usap si Kuya Orben sa mga politiko, grupo na lilinyada sa kanyang vision para sa ating lalawigan. Siyempre, kaya nga kayo nagkakasundo, di ba? Kung sakali man. Dahil iisa yung vision ninyo sa lalawigan. Di ba? Nagkakasundo kayo sa mga puntos na ganyan. Ngayon yung pagsali sa Partido Federal, malaking, sa tingin ko bilang isang graduate ng political science at dekada na rin ang tinagal sa politika. Malaking bagay ang maging miyembro ka ng isang partido. Dahil number one, nagiging malinaw para sa mga botante kung ano yung tinitindigan mong mga issues. Di ba? Dahil miyembro ka ng partidong ito, itong partidong ito ang siyang, ang partidong ito, ganito yung sinusuportahan, makikita ng mga tao, kaya pala naging miyembro ng ganitong partido si Kuya Orben. Kasi iisa yung kanilang adhikain. Sa pangalan pa lang, Partido Federal, anong ibig sabihin yan? Nung nagdidiskusyon nga kami kung anong partido yung sasalihan, mas gusto niya yung federal dahil doon daw sa federal system, parang gusto niyang maging self-reliant yung Oriental Mindoro. Ayun. Oo, maging self-reliant. Hindi tayo nakarely pagdating sa pagkain sa ibang probinsya. Hindi tayo nakarely sa mga ibang pangangailangan. Aangkatin pa natin galing sa ibang lalawigan o sa ibang lugar na siyang nagpapataas ng presyo. Mas gusto niyang i-empower yung mga tao para magkaroon ng mataas na dignidad. Yan din yung isa sa mga sulungin ng Partido Federal. Saka yung pagiging makabayan. Mas gusto ni Kuya Orben na i-instill yung pagmamahal sa lalawigan at sa bansa sa ating mga kababayan. So, saka yung serbisyo sa tao, yung humanism. So, yun yung gusto niya, yung direktang serbisyo sa tao. So, sabi nga ni Kuya Orben, kung sakaling palarin siya, sa kung anumang posisyon, ay kanyang susuportahan ng advokasya ng partidong kanyang sinalihan dahil naniniwala siya dito. At tumatama at lumilinya ang kanyang mga programa doon sa prinsipyo ng partidong kanyang sinalihan. Ano naman daw po yung naging inspiration, baka may alam kayo, naging inspiration ni Mr. Orbin Rabino para pasukin daw po yung larangan ng politika? Well, sa pagkakilala ko kasi kay Boss Orben, kay Kuya Orben, napakamatulungin yan. Napakamatulungin yan. At pag minsan kasama naman yan ako sa pag-iikot doon sa mga meetings niya, sa mga proyektong gusto niyang gawin, sa mga negosyong gusto niyang itayo. Isa lang sa mga nakikita niya talaga yung kakulangan sa trabaho at sa mga basic social services. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga projects niya dito sa Bataan, karamihan ng kanyang mga empleyado dito, mga taga-Kalapan, saka mga taga-Oriental Mindoro. So, kasi nga, binibigyan pa niya ng trabaho yung kanyang mga kababayan. Mas inuuna niyang bigyan ng trabaho yung kanyang mga kababayan. Sa lalawigan, yung mga projects namin dito sa Bataan, mga taga-Mindoro ang nagtatrabaho. May mga empleyado kami mga taga-Mindoro.
At even kahit dun sa Dubai, yung kanyang negosyo dun sa Dubai, mga taga Mindoro. So, ang naging inspirasyon ni Kuya Orben gusto niya talagang makatulong. Ang naging inspirasyon ni Kuya Orben ay binigyan daw siya ng Panginoon ng ganitong swerte sa buhay, nais niyang i-share ito sa ating mga kababayan. Mhm. So, parang ang sabi niya sa akin noon, ito na yata yung calling ko. Ito naman yung panibagong phase ng buhay niya. Mhm. Hindi naman niya gusto na habang buhay na lang siyang magpapasarap sa tagumpay na kanyang natamo, kundi mas para sa kanya mas marapat daw na yung tagumpay na ito ay ibahagi mo sa iyong mga kababayan. Mhm. Okay. At sa tingin niya sa pamamagitan ng pagpasok sa politika at pagbibigay ng pagpasok sa politika, magkakaroon ng institusyonal na daluyan yung kanyang pagtulong. Tama, magaling. At alam nyo, ang isang talagang pinoproblema at matagal ng problema ito ng ating mga kababayan, yung problema natin sa kuryente. Talagang yan ay sikat na nga yung Oriental Mindoro. Pagdating sa Facebook, talagang kahit saan nababasa yan. Yung sabi, capital brownout na raw yung Oriental Mindoro. Kung sakasakali may plano ba siya dito para masolusyonan itong ganitong problema? Madami na pong planong ilalahad si Kuya Orben. May mga kinakausap na siyang mga eksperto patungkol sa ganyan. At dito hindi naman sa pagmamalaki, dito sa Bataan, maganda supply ng kuryente dito, mababa supply ng kuryente. So, ang prinsipyo ni Kuya Orben, kung sa ibang probinsya nga nagagawa, bakit sa Mindoro hindi kayang gawin? Siyempre, magkaiba naman ang sitwasyon ng Bataan at Mindoro dahil isla ang Mindoro. Pero sabi nga ni Kuya Orben, lagi ang kanyang prinsipyo sa buhay, walang problemang hindi kayang resolbahan. Basta tututukan mo, pag-aaralan mo, at nandun yung iyong malinis na puso na bigyan ito ng solusyon. Ang isa pang problema natin dito, talagang napakalaking problema ng ating mga kababayan tungkol sa health, lalong-lalo na po yung ating provincial hospital. Talagang diyan lang tumatakbo yung ating mga walang kakayanang kababayan na walang pera. Diyan lang pumupunta, pero pagdating doon ay ang daming kakulangan, kulang ng gamot, kulang ng mga medical equipment, meron man sira. Ito na-delay pa nga yung ating request na maging regional hospital. Yan hindi man na-deny, parang tumatagal dahil dun sa sa issue ng kung saan ito itatayo. Na kung titingnan ay mas maganda sanang itayo yan diyan sa dating provincial hospital dahil mas mabilis na maaprubahan. Meron po ba siyang pagpaplano rin ginagawa diyan? Oo, bahagi yan ng paghahanda yung kung anong ilalatag na programa tungkol sa kalusugan. Sa pagkakakilala ko kay Kuya Orben at sa aming mga pag-uusap, ang kanyang solusyon diyan patibayin pa yung proactive approach sa health. Ano yung proactive approach sa health? Patibayin mo yung immunisasyon sa mga barangay, patibayin mo yung kampanya para sa healthy living, patibayin mo yung access sa primary healthcare sa mga bayan para mabawasan yung na-o-hospital, para ma-decongest ang provincial hospital. Ngayon, pag minsan talaga hindi mo maiiwasan na magkaroon ng congestion sa provincial hospital at sa mga satellite hospitals na to. Ang unang-unang sabi ni Kuya Orben ay pag-aaralan niya talaga kung ano ba talaga yung mga kinakailangan. Ano ba yung mga kailangan ba natin magtayo ng building o gawin lang nating efficient yung paggamit ng building? Di ba? O tingnan din natin kung baka tayo ng building, baka kulang naman sa equipment. Di ba? So, baka kulang naman tayo sa mga doktor. Kanya ding tututukan siyempre yung pagtulong doon sa mga mismong nagtatrabaho sa provincial hospital. Di ba? So, kung hindi mo tututukan yung ating mga nurses, staff, doktor, mas pasisiglahin pa niya yung pagtulong sa mga to, pagbibigay sa kanila ng tamang benepisyo, pagiging pantay sa lahat ng benepisyo, at pagtanaw at
tingin sa kanilang welfare. Kasi pag yung mismong mga healthcare providers natin ang nagka-problema, talagang kahit gaano pa kakumpleto yung gamot mo, kahit pa gaano kakumpleto yung mga buildings mo, ay magkakaroon pa rin ng failure. Ang hindi ko alam kung ano yung dahilan, kung bakit niya nabalang ba yung pihit ng provincial hospital para maging regional hospital. Kasi para kay Kuya Orben, base sa kanyang pagbabasa at pag-aaral, ito ay makakapagdala ng additional na pondo galing sa Department of Health. Alam naman ninyo, kapag malapit sa kusina, mas madali ang access sa ulam. Ika nga. So kapag DOH ang nagpapatakbo ng ating provincial hospital, anong nito? Ayon nga kay Kuya Orben, kapag DOH na ang nagpatakbo ng provincial hospital para sa kanya, hindi naman namin sinasabi na gospel truth ito, pero ito'y base lang sa pag-aanalisa niya. Yung pondong dapat ilalagak mo sa provincial hospital, pwede mo lang ilagak at i-spread dun sa mga satellite hospitals natin sa Pinamalayan, Bohas, Bulalakaw, diba? So, kumbaga, isa yun sa mga tinitingnan ni Kuya Orben na pwedeng ganun yung mangyari. Pero hindi ko naman alam kung ano yung dahilan. Siyempre may dahilan yan kung bakit ayaw nilang or nabalam yung pagiging DOH hospital to say the least ng provincial hospital. So, hindi natin alam kung anong dahilan nila. So, basta kay Kuya Orben, mas gusto niya na magkaroon ng karagdagang pondo ang provincial hospital. At ito sa tingin niya ay magagawa kung ito ay gagawin DOH hospital. Okay. Attorney, madami pa sa tayo pag-uusapang mga problema. Pero ito, last question ko ito. No? Doon sa panunungkulan po niya, meron po ba siyang plano para hakbang o gagawin upang mapanatili yung transparency at accountability doon sa pamamahala? Madami po. Madaming binabalak si Kuya Orben patungkol dyan. Kasi sa kumpanya namin dito sa Bataan, si Kuya Orben, very particular sa transparency. Mas gusto niya na lahat ng ginagawa above the board. Yun yung niya. Wala siyang ginagawa at ayaw niyang gumawa ng kung ano man. Kaya nakilala dito si Kuya Orben na mas gugustuhin pa niya maghintay ng matagal kaysa sa maglagay ng pongpat. Ika nga. Mas gugustuhin pa niya na ayusin yung mga dokumento, ayusin ang proseso at sumunod sa batas kaysa sa mga, alam na, yung mga shortcut. So, i-discuss niya si Kuya Orben na mismo, mag-discuss niya. Is yan sa kanyang, pinagpo-focusan din kasi para kay Kuya Orben, kung wala namang ika nga sabi nga aming hihiramin yung salita ng nawalang Pangulong Aquino, kung walang korap, walang mahirap. Yun, tama. Okay, attorney, at huling panalita po, at alam ko talagang mga kababayan natin ay nag-iintay na ng decision talaga ni Kuya Orben Rabino kung ano talaga niyang tatakbo sa pamprobinsyang posisyon. Huling pananalita po. Okay po. Sa ating mga kababayan, konting paghihintay na lang po at si Kuya Orben po ay magde-decide na sa kung ano man po ang lalabanan niya. Pagpasensyahan niyo na po kung medyo natatagalan kasi po hindi po biro itong papasukin niya. Hindi po biro ito. Kaya po talagang malalimang pag-iisip, pagdadasal ang ginagawa ni Kuya Orben at ang hinihiling lang ni Kuya Orben gaya ng nasabi ko na dati ay ipagdasal niyo din po siya na siya ay dumating sa isang desisyon na para sa ating mga kababayan. At doon sa mga nagpapakalat po ng fake news na si Kuya Orben daw ay parang dummy or puppet ng ibang tao, siguro po sa ating mga kababayan, ganito lang po kasimple, Tingnan po ninyo kung sino po yung nagsasabi niyan. Tingnan po ninyo kung sino po yung mga nagsasabi niyan. Tapos tingnan ninyo kung sino yung mga taong nasa likod niya. Karamihan naman po na nagsasabi niya na si Kuya Orben daw pinatakbo ni ganito, ni ganyan. Hindi nga kakilala ni Kuya Orben Hindi nakakasama ni Kuya Orben. So parang
may integridad ba? May kredibilidad ba? Yung pag ganong pagsasalita? Diba? Yung ganong mga paratang, may kredibilidad ba yun? Diba? Paniniwalaan ba natin yun, mga kababayan? Diba? Parang ang paniwalaan nila po yung mga opisyal na pahayag ni Kuya Oben. Yun lang po. Doon lang po tayo maniniwala. Okay, maraming Okay, at sa ating mga kababayan, muli, konting hintay na lang po, at magsisimula na po kung ano man pong maging desisyon ni Kuya Orben na lalaban ng posisyon. Maniwala po kayo, ang amin pong kampanya ay iikot sa tema ng pag-asa para sa ating lalawigan at pagbibigay ng saya at ginhawa at kapayapaan sa buong lalawigan. Okay, maraming salamat po. Yun po yung tagapagsalita ni Mr. Orbin Rabino, si Attorney Pike Laigo po. At yun po sinasabi, wala pong nagdidikta dito. Hindi po magiging isang matagumpay na negosyante ito. May utak ito, matalino ito, hindi ito papayag na sulsulan lamang ng paggananggunan lang para tumakbo sa isang posisyon. Kaya doon sa mga nagsasabi na ito daw ay parang sinulsulan lamang, parang nakakainsulto naman po yung sa pagkatao ni Mr. Orbin Rabino. Hindi po niya mararating yung ganyang posisyon kung padadala lang sa mga sul na bagay. Okay, dito naman po sa Calapan City, talagang itong ating dating mayor, dating congressman Doy Leachon ay talagang handang-handa na at sa pagbabalik. At syempre may mga iparirinig tayo paririnig tayong ilang mga proyekto niyang ginawa na hanggang ngayon talagang hinahanap-hanap, lalong-lalo na siguro yung mga grupo ng mga tricycle driver, yung mga TODA na talagang nakinabang yan ng gusto nung kapanahonan ni Mayor Doy Leachon. Talagang ito inasikaso niya ng gusto at hindi ito nagka-problema. Hindi nagka-problema itong mga ito nung kapanahon ng nanunungkulan si Mayor Doy Leachon. Kaya ito'y mahal na mahal ng mga tricycle driver. Sige, tayo na. Paunang tagumpay sa kanyang propesyon, panahon na upang bigyang daan ang pagtupad sa kanyang pangarap, ang pagsisilbi sa kanyang mga kababayan. Natutuwa ako na naging kasama ko rin sa trabaho si Attorney Doy Leachon way back in 2001. Napakabatang abogado pa niya noong panahon yon. At ako naman noon ay last term ko doon sa aking unang round ng pagiging City Mayor, 2001. So, inoffer ko kay Congressman Doy Leachon yung posisyon na City Legal Officer. At tinanggap naman yung offer na yan. Siya naging kauna-unahang City Legal Officer, City Attorney sa 3 taon, 2001 to 2004. At malaki ang kanyang naging contribution sa aking administration ng panahong yon. Siyempre, bilang City Legal Officer, siya ang legal advisor ng City Mayor at marami siyang nahawakang mga kaso, mga usapin legal na sangkot ang city government. At naging siyang OIC noong ng City Business Permits and Licensing Office, concurrent capacity yan. Kaya malaki ang kanyang naging papel na ginampanan ng panahong yon. At naniniwala ako yan na naging pagkakataon upang siya ay magkaroon ng magandang simula sa larangan ng public service. Yan ang kanyang first job sa government. At nagampanan niya yan. At naging stepping stone niya yan. Fast forward, naging city mayor siya ng City of Calapan noong 2007. Nakatapos ng 2 terms at naging congressman ng 1st District, kung saan kasama rin ang Calapan City at 7 bayan pa from 2013 to 2022. At nakita naman natin ang kanyang maayos, mahusay na performance bilang kinatawa ng 1st District. Nag-umpisa 2013, nagtapos siya bilang Senior Deputy Speaker. Kaya saludo ako sa kanyang naging performance bilang congressman and of course bilang City Mayor. Hindi makakalimutan ang kanyang programa sa City of Calapan, yung ang bagong Calapan. Hindi lamang slogan yan, kundi yan ay konkretong mga programa at proyektong pangkaunlaran. At naituloy niya yung ating nasimulan bilang City Mayor. Ako ay nag-mayor kasi 1995 hanggang 2004. At naituloy ni Congressman Doy, ni dating Mayor Doy, ang ating mga nasimulan bilang City Mayor.
And of course, yung kanyang performance bilang congressman ay isang bagay naman na hindi natin pwedeng maliitin, ano? O baliwalain. Kaya masasabi natin, nagkaroon siya ng malaking contribution sa development ng ating city at ng First District at ng buong lalawigan, ano, for that matter. Ayun, ayun po yung isang video kung saan po ay si Congressman Arnan Panaligan binabanggit yung mga accomplishment ni Congressman Doy Lechon at yung dating mayor nung nanunungkulan pa siya. Alam niyo po itong si Congressman at dating Mayor Doy Lechon, nagsimula ang karir nito sa politika dito kay Congressman Arnan Panaligan nung siya ay mayor pa. Dahil dito ginawa siyang city legal officer do sa panahon na 'yon. At talagang nakita ni Congressman Arnan Panaligan na may potential talaga itong si Mayor Doy. Nakita niyo naman nung nanungkulan nito, si Congressman Arnan Panaligan mismo may credibility diyan, hindi yan hindi yan mambobola, hindi niya iaangat ang isang tao na walang katotohanan. Kaya nakita niya talagang may potential at magiging magaling na leader din si Congressman at dating Mayor Doy Lechon pag ito'y nanungkulan. Kaya naman pinakita talaga niya no siya naging mayor. Ang daming pagbabagong nangyari dito sa lungsod ng Calapan. Do sa mga sinasabi nating disiplina, yung sa mga health, sa City College, do sa mga tricycle driver na nakikita natin. Talagang naroon yung pagkakaisa ng mga tricycle driver ng panahon na yun. At may mga benepisyong natatamo itong mga ito. May insurance ito. At hindi nagkakaproblema ang mga toda ng panahon na yun. Diyan sa palengke, talagang siya ang unang nagpatayo ng palengke natin. Napakaganda ng palengke na yan. Gumagana lahat yan, pati escalator. Yung elevator, escalator niyan, gumagana po. At hindi po yan katulad ngayon bagamat nagagawa ay pasira-sira pa rin. Pero yan po ay napakaganda ng palengke yan. Hindi rin nagkakaproblema yung mga mag-iisda diyan. Ewan ko kung nasolusyonan ba yung mga problema nila. Talagang naging maayos na leader po. Pagdating po sa leadership, nakita natin kung paano niya napakilos yung ating mga mamamayan nung bumaha December, napakalaking baha ang inabot ng Calapan City. Pero dahil do sa political will niya at saka sa leadership niya, napakilos niya yung ibang sektor ng ating syudad para magkaroon ng sandbagging diyan sa may parting Panggalan, yung ilog diyan na umawas. Kaya ito marami nag-aantay sa pagbabalik ni Mayor Doy Lechon at siyempre inaasahan yung malaking pagbabago pang mangyayari sa mga negosyo at doon sa mga patakaran na hindi yata nabibigyan ng pansin sa panahong ito ay talagang aayusin lahat yan ni Mayor Doy Lechon. Okay, batiin ko lang si Kapopong Ortega. Nakatutok sa atin. Alam niyo, si Kapopong Ortega ay talagang talagang balita ko napakalakas nitong kandidato diyan sa pagka-mayor ng Victoria. Pinag-aagawan nitong vice mayor hindi lang pumayag. Kasi mas gusto niyang maglingkod bilang mayor dahil mas may magagawa siya. Yung kanyang slogan diyan, yung bagong Victoria. Tingnan natin kasi yung mga Ortega hindi na bago sa politika diyan Talagang sila na rin yung naging pundasyon ng Victoria. At napakaganda ng record ni Kapopong doon sa sangguniang bayan nila. Hindi ito basta-basta doon sa na-agree. Makakuha lang ng pabor. Pag alam niyang hindi papakinabangan ng kanyang mga kababayan, yung mga proposal, hindi niya basta-basta ito inaaprobahan kahit na sila iilan lamang. Yun ang maganda may paninindigan dito kay Popong Ortega, kay Konsyal Popong Ortega. Oy, babatiin ko din si Marie Chris hello. Magandang hapon diyan sa CIO kay Chris Diharo, nakatutok din sa programa natin. O kay Konsyal Wilson Lozano na nakatutok din sa ating programa. At dito kay Attorney Marcon, Isal Ditapito, alam ko dating boss niya ito si Attorney Pike Lego. Sabi magandang tanghali. Kaya kay dating Calapan City legal officer. Naging legal officer din pala ito si Attorney Pike Lego. Diyan sa Calapan City
O ang tanong ni kasamang ni Consel Wilson Lozano, tanong ko lang bakit dati maka-Duterte siya, bakit sumapi siya sa ruling party? Alam ko hindi ko alam kung maka-Duterte ba itong kung sino tinatanong niya, kung si Mr. Rabino ba o yung ibang politiko, dahil hindi ko batid kung dating dating Duterte ba itong si Mr. Orbin Rabino. Pero ganun pa man ganyan naman sa politika nagbabago-bago ang desisyon. Kumbaga katulad ngayon nasa ruling party. Ganun naman mga politiko pwedeng magbago yung kanilang mga desisyon. Kaya ang aabangan natin dito yung pagpapile ni Mr. Orbin Rabino kung alin ba talaga ang posisyon yung kanyang tatakbuhan para magkaroon na ng tuldok at katahimikan din yung kaisipan ng ating ibang kababayan na nag-aantay. Kaya inaantay ito Inaabangan nila kung ano ba talaga ang tatakbuhan nitong si Mr. Orbin Rabino na posisyon. Kasi nga baka sakaling mag-gobernador, edi may aasahan sila na pwedeng baka nga sakaling makatulong doon sa mga problema kinakaharap ng ating probinsya. Okay, wala na po tayong oras at yung partner po natin medyo baka sa susunod baka sama natin, abangan nyo po yung susunod na programa natin at kapanayan naman natin si Congressman Ardan Panaligan doon sa mga programang ginagawa niya dito sa ating probinsya sa unang distrito. O yung kanyang programa, yung kalsada na ginagawa diyan sa Masipit hanggang Ginubatan, malaking tulong 'yun doon sa ating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa problema sa trapiko. Ganyan dapat yung mga programa, magdagdag tayo ng mga karsada. O yung isang programa ni Congressman Ardan Panaligan na ginawa niyang karsada, laki ng pakinabang ng ating mga kababayan. Dahil napapakinabangan yun, yung iba diyan dumadaan sa may Lusot Diaz sa Kings papunta doon sa may Ormeco na labas. Napakaganda po nung daan na yan pagka kayo'y papunta ng Baco, Nauhan, Puerto Galera. Diyan na lang kayo dumaan para hindi kayo ng sobrang traffic dito sa main road. At yun yun ang dapat maging mga proyekto Magdagdag tayo ng mga daan lalong-lalo na itong ating syudad ay talagang yung volume ng sasakyan ay halos napakadami na. At nahihirapan na rin yung ating mga kababayan dyan sa traffic na yan. Muli po, Sandy Soriano ang inyong nakasama.